Okay mga boss, welcome back at may kadugtong tayo na video doon, kinat lang natin para So ang i-review natin ay yung GS 100 na GOAT. Yan, isa sa mga sabi nila na magagandang klase na brand ng soldering at saka desoldering tools, yung tatak na GOAT. So far, magbibigay ako ng opinion ko tungkol sa mga nagamit ko na desoldering pump. Ito ngayon lang ako gagamit nito. So far, itong mga nagagamit kong desoldering pump, yung GL at saka yung isa Shei. So okay naman ito, yung mga mas mura to kaysa dito sa GOAT. Okay naman to mga boss. Kaya lang may time talaga na makachamba ka na meron siyang ganito na madaling masira, meron namang matagal. So tsambahan sa mga ganito. Merong madaling nasisira, lalo na dito pumipitik yan yung sa nozzle niya o sa sa switch niya. O kaya yung mismong sa ilalim. Ito, kumakalas to minsan. Umuusog doon, nawawala kasi dito lang yung lock niya, yung pinaka na yan. So umuusog yan, tapos lumuluwag. So ginagawa ng iba dito para nilalagyan ng cap, FBT cap. Sa akin kasi tinanggal ko na, gawa ng hayaan mo na kasi okay naman siya nang wala. Sinubukan ko, okay naman na meron. So wala na akong panglagay, hinayaan ko na, okay naman. So far, ang pinaka maganda lang na nagamit ko na desoldering pump na tumatagal sa akin ay Wheeler. Nasubukan ko na yung Wheeler at okay naman yung performance. Medyo mataas din ang presyo nito, kasing presyo niya tumaba din naman ang buhay. Yung mga sikat na desoldering pump na may binabangis sila, yung iba nga tigta 3,000, 1,000. Hindi ko pa nasubukan yan at ayaw ko na magsugal. Tulad ng Soldapult. So yung Soldapult ata nasa 1,000 na ngayon. Ayaw ko nang bumili nun. So ito nakita ko GOAT. Sabi ko GOAT to Sabi ko dun sa binang GOAT ano lang yan kuya, imitation. Pero kung titingnan mo mukhang Japanese din yung sulat. Pati mga instruction, yan. Paano maglinis ng nila, ayan So may instruction siya kung paano gamitin. Yan, ayan, instruction niya. Hindi na natin mabasa kung ito yung ewan ko kung anong sinasabi yan kasi Japanese. Sa mga marunong mag-Nihongo yan, kaya makakaintindi niyan. So dito, yan sinasabi na paglilinis daw, ayan, kinakalas, lalangisan to, tapos ibabalik, ayan. Yung nozzle niya napapalitan naman daw ng GS 100, GS 150. Dalawang klase pala yan. So mga boss, wala nang paligoy-ligoy. Buksan na natin to at titingnan natin. So medyo matigas siya idiin. So suction test. Makikita nyo dito kung kung malakas ang higop niya, kung dahan-dahan na angat yan. Pero kapag pinisil ko to at sumipa agad, ibig sabihin mahina yung suction niya o yung paghigop niya. So nilalagay natin dito sa daliri natin, sa palad natin, tapos ipipress natin yung ganon. Ayan. So ayan sealed na sealed pa siya. Pag binitawan ko tong saka lang yan ayan. So maganda pa yung suction niya, na lumuluwag lang yan sa katagalan pag may nahihigop na lid. Ngayon sample natin dito sa sa hininangan natin. So yung ni-review nating soldering iron andito na. So, balik natin yung mga tinanggal natin dito. So subukan natin kung kumusta yung performance niya. Yan. Dahil tumisting tayo kanina naka 400, ibalik natin sa 400 para maging fair. Yan. Tingnan natin. Malakas yung spring. Yan, okay. Maganda. Ayan ito yung resulta niya. Maganda yung So try natin isa pa. Yung tinanggal natin na isa kanina. So okay naman siya. Try natin sa malaki. Hindi natin natanggal to ng hindi natin nalinis.
Hindi natin nalinis yan ng doon sa kulay blue. Ayan. So far mas malakas siya umigop kasi ayan natanggal niya talaga yung So try natin yung kabila. So mas malakas nga siya umigop doon sa So yung tampered na board na yan ay dati na yan. Natanggal nga niya yung So tanggalin natin tong kung kayang tanggalin lahat. Hindi sumablay siya doon O ako ang sumablay. Lagyan ko muna ng lid. Pati itong mga lumang Baka naman nagkamali lang ako ng hikop. So try natin. Yan. Okay. Medyo malakas siya mga boss Yung spring niya matigas. Yan. Tsaka yung tunog niya. Tunog original. Ayun. Tingnan nga natin kung natanggal natin itong ayun, tanggal. So far, okay siya. Tingnan natin yung loob niya. Andito na agad yung So ito mga boss ang lagi nyong linisan. At lagyan ng So far okay siya. Andito na agad yung mga nahikop natin para mapangalagaan yung niya. Malinisan tong matanggal yung mga So far okay, matigas nga lang tong spring niya, parang mas malakas siya. Tsaka yung design niya. Magkakaalaman to pag pag nagamit na. So masasabi ko dito? First impression, okay siya. Mas malakas siya umigop compare dito sa sa dati natin. Di lang natin masabi kasi ito gamit na syempre. So malalaman yan sa pagtagal-tagal na kung yung performance niya. Katulad ng sinasabi ko, kaya ko lang nasabi na maganda yung wheeler so far kasi kung ikukumpara ko sa gamit dun sa GL ay mas mahaba ang buhay. Ito umaasa ko na humaba ang buhay nito, walang problema. Malalaman natin pag nagamit ko na matagal. Sa ngayon, first impression lang muna yung masasabi natin. Hindi natin masasabi kung overall performance, kung kumusta siya gamitin. Sa ngayon kasi napakaaga pa para mag-judge. So lang muna dito, first impression. Pag matagal-tagal na, siguro doon tayo magsasabi kung palagay natin mga 1 buwan mahigit. Doon tayo magsasabi kung kumusta yung performance niya. Ayan mga boss. Kung gusto niyo bumili nito, hindi ko alam kung sa online kung meron. At magkano ba SRP nito? Nakalimutan ko tanongin yung SRP. Hindi ko lang alam kung tanong ko na lang uli. So mga boss, kung gusto niyo bumili, try niyo sa online. Hindi ko lang sigurado kung paulit-ulit ako pasensya na. Nakalimutan ko. Sa Raon kasi ako namimili. Kung saan ko naman to binili sa Raon, doon ko to nabili sa sa Magni. Yan. Okay, hanggang dito na lang yung review natin dito sa desoldering pump na GOAT. Yan. Sana magustuhan nyo mga boss yung yung review natin ngayon. Pa-like and share na lang, comment dyan at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.